Alam mo bang sa isang legal separation case, maaaring mawala ng bahagi sa mga ari-arian ng offending spouse? Ito ang nangyari sa kaso ng Kiao versus Kiao at ipapaliwanag ko kung paano tiningnan ng Supreme Court ang legal separation, conjugal properties at forfeiture ng share ng guilty spouse. Atin itong talakayin ng malinaw at legal. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Ang kaso ay nagmula sa Butuan City. Noong taong 2000, nag-file si Rita ng petisyon para sa legal separation laban sa kanyang asawa na si Brigido dahil sa kanyang pakikipagkuhabit sa isang babae na hindi niya asawa. Noong October 10, 2005, idiniklara ng Regional Trial Court na granted ang legal separation ng mag-asawa batay sa Article 55 ng Family Code at inuutos ang pamumuhay separately ng mag-asawa. Ang custody ng tatlong menor de edad na anak ay napunta kay Rita at ang liquidation at paghahati ng mga ari-arian na mag-asawa, ganun din ang forfeiture ng share ni Brigido sa net profits ng conjugal partnership pabor sa mga anak dahil siya ang guilty spouse. Hindi nagsumite ng timely motion for reconsideration or notice of appeal si Brigido, kaya ang judgment ay naging final at executory bago pa siya mag-file ng motion for clarification. Sa legal separation, hindi nasisira ang marriage bond, pero inaayos ng korte ang mga epekto tulad ng custody at paghahati ng mga ari-arian kung may property regime. Dahil ang kasal ni Brigido at Rita ay noong 1977, ito ay conjugal partnership of gains sa ilalim ng Civil Code. Sa liquidation naman ng property regime, ang mga ari-arian nila habang magkasama ay conjugal unless may separate property. Kung may babayarang utang o liabilities, ibabawas muna ang utang o liabilities bago paghatian ang proceeds o natira. Kung may separate properties naman, ito ay hindi isasama sa conjugal properties. Pero dahil si Brigido ay nakita bilang offending spouse o siya ang guilty party sa legal separation, ang kanyang share sa net profits ng conjugal partnership ay forfeited pabor sa mga anak. Ang forfeiture na ito ay base sa Article 63 at Article 129 ng Family Code. Ito ay umiiral para protektahan ang interes ng mga anak at ng innocent spouse. Sa kasong ito ng Kiao, parehong walang separate properties ang mag-asawa bago ang kasal, kaya lahat ng ari-arian nila ay conjugal properties. Kapag na-dissolve ang conjugal partnership dahil sa legal separation, lahat ng remaining assets at income ay itinuturing na net profits at hahatiin sa magkabilang partido. Dahil si Brigido ang guilty spouse, wala siyang karapatan sa kanyang share. Ito ay mapupunta sa mga anak. Ang court ng Butuan City pati na ang Supreme Court ay pinagtibay na ang legal separation ruling at forfeiture ay tama at ayon sa batas. At wala nang substantive ground para baguhin pa ito. Isa ring issue sa kasong ito ay kung ano ang ibig sabihin ng net profits at kung maaari pa bang i-adjust ang final ruling. Sa pagdating ng kaso sa Supreme Court, ang doktrina ng immutability and unalterability of final judgments ay ipinakikita na ang RTC decision ay hindi na mababago dahil walang timely appeal o consideration. Ang motion for clarification na isinampa ni Brigido after the finality ay hindi nagpapalawak ng kapangyarihan ng korte para baguhin ang dispositive portion nito. Ibig sabihin, kapag ang isang legal separation decree ay naging final, hindi na ito basta-basta mababago ng paghahati ng properties o mga core ruling nito. Maliban na lamang kung may extraordinary remedies na iniuutos ang korte.
Ang Kiao versus Kiao ay may ilang importanteng legal takeaways. Ang legal separation ay hindi mawawala ang marriage bond, pero may malaking epekto sa property relations at custody. Ang guilty spouse naman ay maaaring mawala ng share sa conjugal net profits pabor sa mga anak kung siya ang offending party. Ang timely filing ng reconsideration o appeal ay critical dahil kapag final na ang desisyon, nagiging immutable na ang ruling. Kung gusto nyong maintindihan pa ang legal separation, property division at family code rules sa simple at totoong paraan, like, share at subscribe para sa mas marami pang legal breakdown videos. Salamat po sa panonood. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.